Another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung pong mga mahina po makaintindi. Ang dami pong, alam niyo, nagtataka po ako. Bigla pong dumami po yung hindi makaintindi. Isa po pinagbabatayan, yung mga sinabi ni Pangulong Duterte, nung nakaraang ano niya, press conference. Hindi pa rin po maintindihan ng mga lalo na po ng media, no? Nilalabo po ng media yung ating pong una, tatlo po yung pinakapunto rito, no? Sa pakikipag-deal po ni Pangulong Duterte sa China para po mas maliwanagan po tayong lahat, no? Tatlo po yung malinaw. Una, wala po siyang no succession of territory. Wala po kahit isang bato, isang isla na naisuko. Taliwas sa mga gusto nilang palabasin. Ikalawa, walang sekreto, no secret deal, no? Paulit-ulit si Pangulong Duterte, nakaharap yung mga cabinet officials niya. Hindi po 'yan sekreto, no? Ikatlo, hindi po nila maunawaan yung status quo, no? Hindi nila maintindihan yung ibig sabihin ng status quo. Okay. Isa pa po, bago tayo magpindot na. Sige, pag-uusapan po natin yan, lilinawin po natin yan lahat. Lahat po naman ang gugulo ngayon sa mga pinagsasabi. No? Lilinawin po yan natin lahat. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Tama, kasi napahiya na naman yung horrified statement ng kanilang amo na bakit sinikreto. Okay. Ikatlo, may mga sinabi po si Pangulong Duterte, lahat ng cabinet member niya na naroon, na miyembro rin po ng gabinete ni Pangulong Marcos. Nagtataka ako sa press kung sino po yung wala doon. Yun po yung kino-quote, yun po yung ini-interview. Hindi niyo ba napuna? Sabi po ni Pangulong Duterte, tanungin niyo si Anyo. Si Anyo ay security advisor ni Pangulong Marcos ngayon. Ngayon, 2024. Tanungin nyo si Anyo. Paulit-ulit po si Pangulong Duterte. Tanungin nyo si Anyo. Si Lorenzana, pwede nyo pong tanungin. Ang laging kinakausap ng press. Lahat ng press. Ayan, isa-isay natin. GMA Integrated News, Rappler, Inquirer, na nagpapaliwanag ng mga bagay-bagay na tungkol dun sa agreement, ay mga hindi kasama dun. Alam niyo, napakasimple lang. Etong mga press natin, ang intention nila, yung gusto nilang kausap, yung mga naaayon sa kanila. Kino-quote nila lagi si Roque, no? Ayaw nila kay Panelo. Ayaw nilang ikot si Panelo. Ano ang sabi ni Pangulong Duterte? Unahin na natin yung kay Roque. Baka nakakalimot tong press Wala pa si Roque noon. Noong nakipag-usap ako kay Xi Jinping, wala pa si Roque. Nung tinanong po siya, bakit po sinasabi ni Roque yan? Si Roque po ang pinagbatayan nilang lahat. Si Roque ang pinagbatayan ninyong lahat. Wala pa si Roque noon. Mga lintik na mga tatanga-tanga kayo lahat. Kung pinagbatayan nyo, wala pa si Roque, siya ang pagbabatayan nyo ng mga secret o kung ano-ano pang gentleman's agreement. Hindi nyo ba naiintindihan? Bakit walang nag-interview kay Anyo? Naroon pala si Anyo. Ay, kung ayaw nyo kay Roque, dito kami kay Carpio. Ano alam ni Carpio? Si Carpio, ano sabi ni Pangulong Duterte kay Carpio? Dakdak ka ng dakdak, hindi ka naman naging presidente. Isa pang tanong, di ba?
Nung tinatanong po, yan pala, nakalimutan ko. Yung tinatanong si Roque. Ay, ano, bakit po sinabi ni Roque yun? Kasi siya po yung pinagbabatayan ng mga Tambaluslos Incorporated at ng mga fans club ni Bongbong Marcos. Bakit po nasabi yun ni Roque? Do you know Roque? Have you have any idea about this person? Ang tinatanong ni Duterte sa nagtanong sa kanya, kilala mo ba si Roque? May ideya ka ba kung anong uri ng tao si Roque? Ano sabi ni Duterte? Ako rin, wala. Yung pinagbabatayan ninyo ng mga balita ninyo, pare-parehong wala doon. Bidang-bida na naman si Carpio. Dakdak ng dakdak. Sinabihan na nga siya, hindi ka naman naging presidente. Pwede ba dakdakan ng dakdakan? Tanong niyo po kay Carpio kung ano solusyon niya. Si Carpio po, pinagbigyan ni Pinoy, no? Si Carpio, maaga tayo ngayon kasi panggabi to. Etong broadcast natin, ito yung panggabi. Hindi na po ako nagising. Pero napaganda po kasi nakahaba tayo ng tulog. Nakapaglakad ako ng ngayong umaga. Okay. Ipapaunawa ko lang po sa inyo. Bakit po ini-interview nyo si Carpio kayo ng Carpio? Wala, naroon po ba si Carpio? Ngayon, tanungin niyo po si Carpio, ano po ang kalutasan dyan sa West Philippine Sea? Kasi sinasabi ni Carpio, sinasabi po ni Pangulong Duterte, ginawa ko yung ginawa ko, tapos na eh. Hindi na po si Pangulong Duterte ang presidente ngayon. Ano ko po ulitin ko po hindi na po si Pangulong Duterte ang presidente ngayon. Kung tatanungin po ninyo, pinaliwanag na po lahat eh. Ang linaw po kasi ng mga paliwanag ni Pangulong Duterte. Yung sinasabi po ni Baby M, yung sinasabi ni Baby M na bakit sinekreto, no secret deal. Alam po ni Anyo. Si Anyo po ay security advisor ng presidente. Nagtataka ko sa press people. Wala po nag-i-interview kay Anyo. Bakit hindi nyo interviewin? Alam nyo kung bakit? Nagsalita na si Anyo eh. At hindi pabor sa inyo yung sinasabi ni Anyo. Ang sinabi si Anyo, walang isinukong teritoryo si Pangulong Duterte. Walang secret deal. Kaya ayaw nyong interviewin. Dahil hindi siya kasama dun sa ano nyo, yung script nyo. Yung script nyo, ugmang-ugmayan kay Carpio. O kaya pinasisinungalingan lahat ni Carpio, no? Pinasisinungalingan ni Carpio lahat ng mga sinasabi ni Pangulong Duterte. Bakit naroon ba si Carpio? Wala. Naroon ba si Anyo? Oo. Di tanungin nyo si Anyo. Ng pupaw, napakasimple. Kung ayaw nyo nang hindi tauhan ni President Marcos, wala pala ako ilaw. Kaya pala madilim. Kaya pala madilim ang aking paligid. Kung ayaw po ninyo nang hindi maka-Marcos, si Anyo po tanungin nyo. Alam ko nabasa ko nagsalita na si Anyo eh. Tignan ko nga, baka ano lang, no? Baka nakaano ko lang. Yung mga kasama ang tanungin nyo. Carpio kayo ng Carpio. Nakabandera ngayon si Carpio. Sinabihan na nga ni Pangulong Duterte, dakdakan ng dakdak Carpio. Hindi ka naman naging presidente. Iba po pag naging presidente ka, ano sabi ni Tatay Digong? Pinoproteksyonan ko yung 120 million na mamamayang Pilipino. Kaya ang pagpapasya niya, hindi lang para sa sarili niya, para sa mamamayang Pilipino. Ano ba yung sinasabi ni Pangulong Duterte? Ang sabi ni Duterte, hindi ko nga alam yung ayungin na yan. Sa totoo lang po, napakaliit na bagay pinalaki nyo. Alam niyo, pinalaki nyo yung ayungin na ang laki po ng territorial dispute ng China at ng Pilipinas. Pero inangkla nyo, parang ang lahat ng teritoryo ng Pilipinas
ay yung ayungin na kung magsalita kayo lahat. Ano po bang problema sa ayungin? Binomba tayo. O, ngayon, sabihin natin kay Carpio, teka lang ha, unawain natin yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Sabi ni Pangulong Duterte, kaya ako nagawa lahat yan. Kasi sinabihan ako ni Xi Jinping status ko tayo. Kasi pag hindi tayo status ko, lahat po yan hindi lang po sa ayungin. Masyado kayo nakasentro sa ayungin Kasi sa ayungin tayo binobomba. No? Status ko meaning walang gagalaw, wala pong mga gray ship. Paulit-ulit po, ano po pagkakaiba ng Coast Guard at gray ship? Gray ship po pandigma. So walang papasok na gray ship. Wala pong pumapasok sa disputed waters na gray ship. No? Yun po yung status ko. Kung merong barko ang Pilipinas diyan, status ko wag gagalawin. Hindi na po in-specify yun. Sila Anyo po nakakaalam, dapat tinatanong nyo si Anyo. Paulit-ulit kayo diyan kay Carpio. Ano sabi ni Carpio? Bakit mo kinakailangan sabihin na may sinungaling, Magnus? Pwede naman nagsasabi ng totoo si Jinping, si Duterte. Bakit sinungaling ang hinahanap mo? Ang sinungaling, yung mga nagsasabi ng mga bagay-bagay na wala doon. Doon ka maghanap. Pero yung mga tao doon, bakit mo sasabing sinungaling? Yan ang mahirap sa inyo Wala kayo doon tapos sila ang sinungaling, yung mga nag-usap. Si Carpio, wala doon. Natitiyak nyo na ang tama si Carpio? Ano ba pangalan ni Anyo? Bakit ka mamimili sa mga tao ron? Yung wala ron at nagsasalita ng tungkol doon na nakakontra sa mga taong naron. Si Panelo naron. Si Digong naron. Si Xi Jinping naron. Si Anyo naron. Oh, bakit mo sasabihan sila ng mga sinungaling sila? Sila yung naniniwala kayo sa mga wala doon. Bakit kayo maniniwala kay Carpio? Kay BBM, wala naman siya ron. Naroon ba si BBM? Naghanap ka ng sinungaling, malamang yung wala doon ang nagsisinungaling. Ano ba pangalan ni Anyo? Kasi hindi ako marunong mag-enye. Alam niyo, buhay na buhay po si Anyo. Wala po nagtatanong kay Anyo. Si Lorenzana, nariyan lang din. Wala nagtatanong. Panay kayo Carpio. Ang sinasabi po ni Carpio, huwag niyong palayasin na nyo lang siya mamaga dyan. Naghanap ng sinungaling Pwede mo ba sabihin sinungaling yung mga taong naron? Ang sinungaling yung mga taong wala ron. Di ba? At nagpapaliwanag na sila yung tama. Biruin nyo lahat ng taong naron, hindi sila nagkokontrahan. Kanino po tayo nakakarinig ng kontra? Sa mga taong wala ron. O sino nagsisinungaling? Kinontra po ba nagkontrahan po ba? Kinontra po ba ni Xi Jinping si Duterte nung sinabing status ko? Kinontra po ba ni Duterte yung China nung sinabi nila na status ko? Walang papapasukin na ano? Masyado kayong mainit sa repair. Sinabi na ni Pangulong Duterte yan Ano po ang problema sa repair? Di ba? Ang sabi ni Duterte, ginawa niya to dahil si Xi Jinping, no? Sinabihan siya, that will mean trouble. No? That will mean trouble. Okay na, sumikat ka na. O ngayon, tinatanong mo ngayon kung sino yung sinungaling. O yung sinungaling, sinagot na kita. Wala doon sa mga sinasabi mo. Yung mga taong wala doon at nagsasalita ng tungkol doon, kinukontra yung mga taong nandun, yun ang sinungaling. Simple lang naman yan Kayo ang problema nyo, naniniwala kayo sa mga taong sasabi-sabi lang. Kung wala ka ron, sabi-sabi lang yan. Sabi nga ni Pangulong Marcos, ano sinabi ni Pangulong Marcos? Wala ako nakitang dokumento. Ano po sabi ni Duterte?
lahat ng kasunduan namin nagsisimula sa verbal. Pero hindi yan natatapos ng verbal. Verbal kami ni Xi Jinping, isusulat yan ng mga kasama namin na secretary. Not necessarily kami pa yung pipirma. Kaya wala pong verbal lang. No? Walang secret deal, walang verbal agreement na gustong palabasin nitong mga tukmol na to. Kasi kung sinasabi nyo na walang written agreement, yun na yun. Kung ano yung mga nasa written agreement, yun po yun. Oh. Kaya kung walang nakita si Pangulong Marcos na written agreement, itanong nyo pa rin kay Anyo kung nagdududa kayo. Ang problema sa inyo, si Anyo ang naroon, sinabi na nga ni Anyo nung panahon ni Duterte, wala namang pinamigay na, ang usapin lang po sa teritoryo kung may pinamigay ba o wala. No? Kung may pinamigay ba o wala ang isang Pangulo. Alam namin sa panahon ni Pinoy, hindi nyo ipinaglaban. Ikaw, Carpio, hindi nyo naman pinaglaban. Anong ginawa nyo? Nagsampa kayo ng tribunal. Nagsampa kayo ng kaso sa arbitration. Nagsampa kayo ng arbitration. O ngayon, ano ang gustong ipagawa ni Carpio? Dakdak ng dakdak, di ba? Tanungin nyo, anong gusto ni Carpio sa buhay? Magsampa uli ng kaso. O, di siya na naman. Bilyon na naman ng ano natin. Bilyon na naman ang gagastosin ng Pilipinas para pagbigyan na naman si Carpio. Magsasampa na naman ng kaso. Yun lang naman kasi ang alam niya, hindi siya naging presidente. Hindi siya naging presidente, siya po ay Supreme Court Justice, abogado siya. Ang alam niya lang magkaso na magkaso. Nanalo na tayo sa kaso eh. May nahita ba tayo? Hindi kinilala ng China. May nagawa ba tayo? Di ba? Yun yung problema nyo eh. Hindi naman siya qualified para magsalita tungkol diyan dahil una, wala siya diyan. Ikalawa, hindi naman siya presidente ng Pilipinas. Hindi siya naging presidente. Etong presidente naman, nagtataka ko, na-review niya na, meron siyang intelligence, di ba? May nasabihan pa siya ng secret deal. Kanino yung galing yung secret deal? Sino sa mga tauhan mo, PBBM, ang nagsabi sa'yo na may secret deal? Si Roque? Naniniwala ka kay Roque? O, ito pa sa media. Sabi ng media, okay, pinatotohanan ni Duterte na meron talagang deal. Kung ano-ano lang mga salita-salitaan lang eh. Ang importante sa bansa natin, nakuhanan ba tayo ng teritoryo ng panahon ni Duterte? Hindi. Bakit pumayag si Duterte na walang galawan? Bakit hindi po, wala pong pakialam si Duterte sa barko? List nang iniisip niya yung barko. Kasi kayo, sa sobrang kababawan nyo, nakakonsentrate kayo sa barko. Ang gusto ni Duterte, yumaman ng Pilipinas, maghukay ng langis. Ngayon ko lang natuklasan to, sa interview lang. Kaya ang deal nila dapat, sinabi niya kay Xi Jinping, maghuhukay ako ng langis. Sabi ni Xi Jinping, wag mong gawin yan. That means trouble. Kaya ang kasunduan nila, verbally, as is where is. Walang galawan. Encompassing na lahat. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng umadvance. No? Hindi pwedeng umadvance yung mga barkong panggera ng China. Hindi rin tayo pwedeng umadvance. Yun po yung importante dun eh. Alam nyo, usapin ng mga teritoryo, yung gera ang importante tsaka teritoryong kinukuha. Sa inyo, ang liliit ng mga problema nyo. May barko dyan, di naman natin tinatanggal. Ay, bawal pala yan. Sabi nga ni Duterte, hindi ko pina-repair yan. Kasi nga, ayaw ng China eh. Dahil magkakagulo. Eh di, gusto pala ni Pangulong Duterte Marcos ngayon na i-repair. Ano po ang problema? I-repair. Wala naman pong problema eh. Sabi ni Duterte, nag-aral ako ng foreign relations. Inisa-isa niya yung mga professor niya.
Ikaw PI ka, sabi niya kay Bongbong, hindi ka nakatapos. Kaya marunong ako sa foreign relations. Pinamukha na sa inyong lahat, pati kayong mga nagmamarunong. Nag-aral si Pangulong Duterte ng foreign relations kaya mahusay siya sa diplomasya. Yung mga walang katuturan. Kaya kayo walang katuturan yung mga pinag-uusapan eh. Kasi walang katuturan, wala kayong aral sa foreign relations. Tapos dakdak kayo ng dakdak lahat. Ang importante po sa foreign relations, kung ikaw presidente, ano? Mapangalagaan mo ang iyong teritoryo. Diplomatic, hindi po yung mas ngayon, mas mayabang ngayon, nakakapagsalita kami ngayon. Di po importante yan. Ang importante po sa foreign relations, magamit mo yung pagiging presidente mo para hindi ka makuhanan ng teritoryo. 6 years, tapos na si Pangulong Duterte. Walang nakuwang teritoryo sa atin. Anong sasabihin nila? Meron ba tayong teritoryo nakuha? Wala. Nagkakabombahan ba? Hindi. Ano po ang tawag doon? Ang tawag dyan, diplomatic relationship. Dahil mayroon siyang pinag-aralan. Gusto pa ipamukha sa inyo eh. Mahirap talaga eh, no? Pag wala na kayong alam, tapos pinaglalaban nyo pa yung kapirasito nyong alam, pinaglalaban nyo pa. No? Yung kapirasito nyong alam, masyado kang maangas, Magnus. Mamaya ka na. Mang-aaway ka pa, hindi ka na nga, alam mo, pasikat ka rito. Magaganda pa mga inaaway mo. Maraming nang babarubal dito. Huwag mong ano yung mga miss namin. Ang dal-dal-dal-dal. Kala mo naman may importante sinasabi. Hindi mo nga maunawaan yung mga simple sinasabi ko eh. Sino nagsisinungaling? Utot nyo. Alam nyo po, sa mga, kaya hindi mananalo sa akin ng debate lahat yan. Kasi hindi sila marunong mag-control ng mga ano nila. O, di sinagot ko, bakit may magsisinungaling? Puta, bugok kayo. O, sige, balik po tayo. Dito kay Carpio. Sabi ni Carpio, yung pakikipag-agreement daw ni Duterte, hindi naman daw yan magli-lead sa peace. Carpio, pakikatok nga ulo ni Carpio. Tapos na po si Duterte. 6 years po hindi po tayo naagawan ng teritoryo. 6 years po hindi binomba yung ating mga bangkang pan-supply diyan. Malaya po tayo nakakapag-supply diyan sa Ayungin sa loob ng 6 na taon. Tapos sasabihin mo, meron bang putukan na naganap sa pagitan ng Pilipinas at ng China? Nagkagera ba? O di naging peaceful. Kaya yung agreement ni Duterte, naging peaceful tayo, tama. Alam mo, tokis ka lang eh. Sabi nga ni Duterte, dakdak ka lang ng dakdak, hindi ka naman naging presidente. Kung magiging presidente ka, kailangan mo makipag-usap para proteksyonan yung 120 million. May nagtanong kay Digong, di ba? Paano yan kung sabihan si Pangulong Marcos na makipaggera na? Di, gusto nga natin yan eh. Sana gawin niya na. Para matapos na ang lahat. Hindi naman ganun na ganun. Basta ganun yung point niya. Alam niyo po, kayong mga vlogger na pare-pareho ring walang aral sa foreign relations, sinabihan na nga kayo eh. Di ba? Simple lang yan. Nung panahon ni Duterte, hindi niya ni-repair yan kasi ayaw niya ng gulo. Ngayon, gusto nyong i-repair, di i-repair ninyo. Okay. Napakasimple kasi. Ay, nung panahon yun, di nyo ni-repair. Di gusto nyong i-repair ngayon? I-repair nyo ngayon. May pumipigil ba sa inyo na may repair? Yung nga nagde-deliver lang ng pagkain, binobomba na tayo. Tapos umiiyak na tayo sa buong mundo, binomba na naman kami.
Hindi naman tayo nakikipagbombahan pabalik. Tapos sasabihin nyo, hindi ni-repair nung panahon ni Duterte. Sinadyang hindi ni-repair. Di ngayon, sadyain yung i-repair. Wala namang pumipigil sa inyo eh. Yun yung magandang sinabi ni Pangulong Duterte. Matapang pala kayo. Di i-repair nyo. Stop complaining. Yan ang problema nyo mga alam nyo, natauhan tayo lahat eh. Kayo ang nasa posisyon, kayong mga vlogger, stop complaining. Do it. Repair it. Angal kayo ng angal kay Duterte, nakipag-enter ng kasunduan. Stop complaining. Do it. Repair it. Utusan niyo yung mga sundalo natin na mag-repair. Ipahamak nyo. Kaya namin hindi ma-repair kasi nakapag-enter. Oh, so talk is cheap. Come on. Ang linaw na sinabi ni Duterte, ayaw ko ng gulo, kaya hindi ko yan. Pero, binubuhay natin, hindi natin pinababayaan yung mga sundalo dyan. Wala pong order si Pangulong Duterte na wag supplyan yan. Di ba? Makinig kay Carpio sa solusyon ni Carpio. Ano solusyon ni Carpio? Narinig ko na solusyon ni Carpio eh. Magsasampa tayo ng reklamo. Magsasampa tayo ng reklamo ngayon. Ito pa. Di tiwalang-tiwala ko. Kita nyo na, umami na si Digong. Meron kayo nakakalimutan na inamin ni Digong eh. Di ba? Kaya lang, wala to sa inyong mga, pati sa media, wala to sa inyong script. Inamin po ni Digong na talagang addict. Narinig natin lahat, addict. At meron pa siyang bagong sinabi na addict. Ano na nga pangalan yun? Yung asawa ni Don. Bakit hindi nyo pinag-uusapan sa media? Bakit pag sinabi ni Digong na oo, hindi ko nga ni-repair yung Ayungin. Kasi ayaw ko ng gulo eh. Pero sinabi rin ni Digong na addict eh. Bakit hindi nyo po ini-expound? Di ba? Bakit hindi po ninyo ini-expound sa media? Bakit po hanggang dyan lang kayo dun sa Ayungin? Kasi wala sa script nyo yan eh. Lahat lang ng mga script. Bakit hindi nyo po tinatalakay sa media at hindi nyo po ini-interview kung totoo o hindi si Governor ng Davao del Norte, Governor Edwin? Bakit hindi nyo po tinatanong kung totoo po na siya ay sinuspende dahil kay Lagdameo? Yan po, naroon din yan. Sinabi po yan ni Congressman Alvarez. Bakit po ang gustong-gusto nyong punteriyahin yung naroon po sa script nyo? Ang dami pong pinag-usapan dun eh. Bakit po hindi nyo tinatalakay yung tungkol sa addiction? Bakit hindi nyo po tinatalakay yung PDEA na sinabi ni Pangulong Duterte na hindi nila kukontrahin dahil under sila ni PBBM? Bakit? Sinabi rin yun na ang pinagbabatayan nyo. Ibig sabihin, pag may nasabi si Duterte na pabor sa inyong propaganda, propaganda rin kayo, media. Pareho lang tayo, di ba? At least kami, umaamin kami na maka-Duterte kami. Kayo ba? Umaamin kayo? Na anti-Duterte kayo? Hindi kayo umaamin dahil ang sinasabi nyo, walang kinikilingan, walang pinapaginigan. Kami, umaamin kami. Kami ang mga Duterte vloggers. Kaya mas katiwa-tiwala yung mga vlogger kaysa sa inyo eh. Kayo nagkukunwari.
Bakit hindi niyo tinatalakay yung ibang sinabi ni Duterte? Bakit hindi niyo tinatalakay yung totohanin kung sinuspindi ba talaga ng walang due process? Hindi po ba marami sa media nung panahon na hindi pa nakaupo si Pangulong Marcos? Marami sa media ang martial law ng martial law. Marami sa media diktador ng diktador. Hindi po ba yan yung kawalan ng due process ay act ng isang diktador? Ano po sinabi ni Pangulong Duterte tungkol dyan? Bakit hindi nyo po in-expound? Bakit nakatuto kayo rito sa gentleman's deal? Di ba? Sinabi rin po ni Duterte yan. Oh, yan ang problema ninyo. Ayaw nyong alamin ang katotohanan. Oh, kasi may tinatago kayo. Si Pangulong Duterte, kaya masarap pong suportahan si Pangulong Duterte. Sinasagot niya po, wala siyang tinatago. Lahat ng tinanong niyo sa kanya, sinasagot niya. Anong tinago niya? Wala. Sinabi niya ba, inamin niya ba na hindi mo ba ni-repair? Oo, hindi ko ni-repair kasi ayaw ko ng gulo eh. Masaya kayo dahil, hindi talaga ni-repair. Pero eto hamon niya. Gusto nyo palang i-repair. Stop complaining. Ang problema sa gobyernong ito, pati mga vlogger, sila'y nakaupo sa gobyerno, pero sila'y numero 1 sa kakomplain. Sa totoo lang, kayo na yan eh. Lahat na nagaganap ngayon, sagot nyo na yan eh. Pero kayo numero 1 nagko-complain. Puta, traffic. Complain kay Duterte. Hindi pa. Paano nila sinisisi si Duterte sa usapin ng traffic? Alam niyo kung paano? Sabi ni Duterte, matatapos daw yung traffic. Stop complaining. Do it. Just do it. Ganda talaga ng ako hindi ko naisip yun, kaya henyo talaga eh. Atin-atin lang. Natatalinuhan na po ako sa sarili ko. No? Pero sa totoo lang, henyo talaga si Tatay Digong. Bakit hindi ko naisip yun? No? Stop complaining. Kung meron kayo nakikita na dapat gawin sa West Philippine Sea, stop complaining. Do it. Sa tingin nyo, mali yung ginawa ni Digong, stop complaining. Do whatever you think is right. Ay, nakipag-enter ka sa deal. Nakipag-enter kayo ng deal. Nakikipag-deal si Digong. Nakikipag-deal. Stop complaining sa mga vloggers. Stop complaining. Yakagin ninyo yung presidente nyo na gawin yung gusto nyong mangyari. Ano ang gusto nyong mangyari? Do it. Repair it. Lusubin nyo. Lahat gawin nyo. Di ba? Ang mga vlogger ni BBM, numero 1 angalero. Bakit kayo angal? Kayo nakaposisyon. Mga tangingot kasi, kaya kayo mapupurol kasi utak nyo. Kung kayo po nasa posisyon, dapat ang ginagawa ninyo, no? Kayo pa pala angal eh. Umaangal pa kayo. Hindi malutas-lutas yung problema sa West Philippine Sea. Sino dapat nagko-complain? Yung hindi. Ang hirap explain, no? Ang hirap nilang explainan. Di ba? Kayo yung nasa posisyon, may nakikita kayong mali, binobomba tayo ng binobomba, stop complaining.
binobomba kami. Dapat hindi naman nangyari 'to. Kasi nakapag-enter sa deal. Kung hindi sana nakapag-enter sa deal, 'di dapat hindi kami inaano, Nobida bakit ka ba ganyan? Hindi ko nga alam, eh. Oo nga naman, bakit naman tayo nag-enter sa deal? Bakit deal lang ba 'yun? Stop complaining. Do it. Yan lang po ang ating topic. Puwede na po kayong magtanong. Bawal pong umangal. Puwede